bago po tayo magpasimula ay gusto kong alamin sa inyo ano bang ating pinag-aralan ng linggo? Ano bang mensahe? Wow, handa-handa. Handa-handa na dahil iimbestigahan ko. So, doon lang tayo, dadagdagan ko yun. At kung may oras pa, itutuloy natin yung Pilipos, yung chapter 2. Na? Itutuloy natin yung Pilipos. Ang idadagdag ko doon, kasi iba kasi pag nagmimensahe, marami akong nakakalimutan. No? So, ang idadagdag ko, tulad nung kay Cain. Ano ba ang kasalanan ni Cain? Kinatay mo yung kapatid. Una, murder. Sinungaling. Sinungaling. Mayabang. Mayabang. Bakit mayabang? Anong kayabangan ang ginawa niya? Tinanong niya pa kasi, ako ba ang tagapag-alaga? Kung sumagot siya, bastos. So mayabang. Ano pa ang kasalanan niya? Kahit pumatay. Ha? Kasarili. Makasarili. Yung mga tinatandaan niya ate. Lahat eh, nasa kanya. Walang niya. Iniisip niya ng sarili niya. Ano pa? Yung pinaka. Yung paghahandog niya, hindi nagustuhan ng Panginoon. Yes. Hindi pinipili. Mayroon pa. Bakit niya pinatay? Linggit. Yun. Sino nanood sa inyo sa balita kahapon? Pinatay. Sinaksak pala. Hindi mabuti. Hindi namatay. 22. Kapatid mo? Saksak. Hindi. Kaklase yata. Classmate? At hindi. At ito pa. 10 taon lang ang bata. Bata Ang kayo nanaksak? Pastor? Ang nanaksak, 18 years old. Ang nanaksak? Babae ang sumaksak sa batang lalaki. Ay. At dahil, ano ang sinabi nakalagay? Dahil sa inggit. Kaya ang inggit talaga ay pumapatak. Pumapatak. No? Kita mo mga bata. Yung 18 years old, makukulong na yun. Hindi na siya minor de edad. Kasi basta nasa 18 ka na. Pag Eksakto. 17 may pag-asa ka pa. DSWD pa lang. Oo. Pero pag 18, Sakto na yun. Kita niyo? May minang yun eh. Napatay talaga niya. Hindi namatay. Pero 22 is stop. Yun eh. Attempted murder ang kaso niya. Kulong pa rin yun. Bata-bata. Talaga. Pangalawa, kung Kristiyano yun, gagawin ba yun? Hindi. Kasi kapag Kristiyano ka, marunong ka magpigil sa sarili. Magpigil sa sarili. Di ba mayroon na tayong magpipigil sa sarili? No? Kahit gusto mo pumatay, galit na galit ko, sakit ko yun. Pipigilan Pero mo pag talaga. dati hindi mo Oo, kaya. ganun, di ba? Kasi kinokontrol ka ni Lord. Di ba sasabihin Yes. mo? Ano yung control? Saan makikita? Oh, di ba yung bunga ng Espiritu. Galatia 5:22. Oh, mayroon ka ng pag-ibig. Kung mahal mo ang kapwa mo, sasaksakin mo ba? Hindi. Mayroon ka ng kagalakan, mayroon ka ng kapayapaan, may peace of mind ka kahit magulo ang paligid. May peace of mind ka. No? Oh, may pagpipigil sa sarili. Yan na yan. Kung nakikita mo, gusto mong saksakin, may pagpipigil ka na. Dahil ang bunga ng Espiritu, yun ang magmamanifest sa buhay natin. Mga pastor yun, gusto kong pasabugan. Oh, di ba? Kasi ako, Oh. yung kalaban niyo din, yung Oh. sa ano, dadatay, pinaalis ako doon sa Umusot ako doon, ang init. Pinaalis na naman. Yung, Bawal daw kasi dadating yung ano, yung may-ari. Ano ba naman presidente yung Sabi, malis kayo dyan, dadating yung sabi ni Premo, ito pa namin ito. Malis na kayo dyan, dadating yung kailan pinaalis? Kailan? Alawa, pero umusot na lang po ako doon. Umusod ka na lang. Sabi ko Sobrang nga po, inggit. pero sumagot lang ako, sabi ko po, bakit po aalis ako dito eh, hindi ko naman po kayo dinipuration. Oo. Iparinig mo lang. Para na-realize nila. Tapos yun na, hindi na ako nintindi, hindi na ako nagaan. Oo. Sino daw ang dagat? Si Medji, Medinante. Si Mary. Punta na, ayaw pang magbago. Eh, lahat naman yung nakakapatid na yun, walang natutulong tao. Malay mo baka, tulong niya.
naiingit siya, siya ang gusto mo. Hindi mayaman yung pasto. Mayaman yun. Balik-balik. Mm. Hindi mayaman yun. Ano na, nagkapera lang. Hindi talaga napakayaman. Okay. So, yun ang idinadagdag ko. Buti na lang kasi kung ako wala dito, nasagot ko na yung Yun ang, kaya meron ka na pagpipili kasi you are a Christian. Kristiyano. galit ako kung pa rin yung sagot ko. Kaya thank God, kaya di ba sabi ko, nagpapasalamat ako kay Lord, nagpupuri ako kay Lord dahil kayong apat ay committed na. Committed na. Okay, basahin nyo yung Romans chapter 12 verse 1. Yan ang isa sa kadagdagan na hindi ko nasabi nung linggo. Sa dami kasi. Romans chapter 12 verse 1. Ay, kami na. Pakibasa. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo. Yan ang karapat dapat mapagsamba. Diba kanina sabi ko, nagpapasalamat ako, nagpupuri sa Diyos dahil kayo ay committed na. No? Halos hindi na kayo nag-a-absent kung wala lang talagang lakad. So, di ba, ang kinalakay natin ng linggo, paghahandog ng pera. Di ba? Kung walang pera, hayop. Kambing, hinahandog yan, yung tupa. No, yan ang inihahandog. So, pareho yan. Pera at kambing o tupa. Kasi bibili ka rin ng tupa para ihandog. So, pera din yun. Pero dito, sinabi sa Roma chapter 12, ano ang inyong napansin? Sige nga. So, testing ko na sa inyo. Pera ba ang hinandog? Ano daw ang hinandog? Yes. Diba? Yung sarili nyo. Diba? Sa papaanong paraan? Na inihahandog mo ang buhay mo. Sa papaanong paraan? Sa pag? Yes! Sa paglilingkod. Ano yung ginagawa nyo? Linggo-linggo nagsisimba kayo. Paglilingkod yan. Diba? Bible study twice a week. Wednesday and Friday. Nandito kayo. Paglilingkod yan. Yan ang tinatawag na living sacrifice. Diba? Ihandog natin ang ating buhay. Living sacrifice. Hindi, ang Diyos kasi naman hindi lang yan nakatingin sa pera eh. Kasi ang Diyos, maraming pera yan. Napakayaman ng Diyos. Siya nagmamayari ng lahat. Kaya lang, ang gusto niya, ito, ihandog natin ang ating buhay. Pero may kasunod, ano pa? Banal at kalugod. Kita nyo. Ang ibig sabihin niya, dapat banal tayo. Di ba? O, sino sa inyo rito ang banal? Hindi tayo na. Amen. Banal tayo. Kaya lang, inuulit ko, yung kabanalan natin, hindi tayo ang gumawa. Tayo ay pinapapaging banal ng Panginoon. Bakit? Yung kasalanan nating lahat, di ba? Inako niya. Di ba napakasimple? Kung may kasalanan ka pa ba? Wala na, ganun lang kasimple. Kawawa yung iba na hindi nila nauunawaan ang napakasimpleng-simple. Binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Diba? O ano pa ang kasunod? Banal. Ano pa ang kasunod? lugod-lugod. Kalugod-lugod. O ano itong kalugod-lugod? Yan. Maganda yan. Katanggap-tanggap. Yes. Ano pa? Ang ibibigay ko example sa inyo. Pag sinabing kalugod-lugod, yung ginagawa mo sa araw-araw, dapat napupuri ang Diyos. Example mo yan. Example yan ni Ate Lisa. Diba, Ate Lisa, marami nagsasabi sa'yo, iba ka na ngayon. Nakikita eh.
Ikaw din, dati pala away ka. Iba na rin. Galit ako nung mahinaw. Nakakuha nyo? Iyan ang ibig sabihin, maging kalugod-lugod tayo sa mata ng Diyos. Nakukuha nyo? Walang perang inihandog doon. Living sacrifice. No? Ihandog mo ang iyong buhay na buhay. Huwag yung patay na. Paano mo pa diba? Yes, habang may buhay ka, tayo ay lahat ng gawain sa church. So, kita nyo, beyond success, nakapasa kayo. At mayroon pa tayong darating na marriage life. Mahalaga yun. Kaya, iyayain mo si Con, huwag ka mong, pwede na rin to. Huwag ka mong mahiya si Tom. Totoo yun. Nahihiya Ito siya. bisa isaro mo. Isama mo doon. Wala dyan. Wala dyan. Wala dyan. Umayos. Nung bumalik. Umayos na ulit. Diba, ngayon. Ilang araw lang yan. Okay naman siya. Okay, di ba? Yan ang sinasabi, ihandog natin ang ating buhay na kaaya-aya sa Diyos. No? Nakikita na sa atin ang pagbabago. Anong sumunod? Meron pa bang sumunod? Ha? Hindi, yung, di ba, sa pagsamba dapat daw banal, kalugod-lugod, ano pa? Basahin nyo. Ito ang karampatang, ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Nakukuha po ba natin? Simple-simple, walang pera dyan. O tsaka, yung kung meron man tayong pera, di ba lagi kong sinasabi sa inyo, pag nagbigay kayo, bukal sa inyong kalooban. Walang nag-uutos. Inutusan ko ba kayo, ikaw Ate Lini, magbigay ka 500. Ikaw naman Lisa, magbigay ka 200. Ikaw naman 100. Ikaw 100. Di ba? Hindi ako ganun. Nakukuha nyo? Kinakailangan bukal sa iyong kalooban. Pero si Pastor Abuloy, pag nagbigay ka, galagi ng ganyan. Dinirik siya talaga. Nautos na talaga. O inuutos niya talaga. Magnegosyo ka. No? Magbenta ka ng mga kakanin or what, yung sa buwan. Diba? Uutusan, tapos ibibigay. Yun ang grabe. Ako ganun ba? Diba? Hindi. Kasi God, para sa akin God is love. Ito nga si yung katulong ko, hindi sa po susunday sa Bigla Rodriguez. Yung pastor nila. Kaya ayaw nila magsimba. Mga kung pinipilit sila magbigay, kasi doon na-open doon din pala sila nakatula sa church. Kaya, Nilibre na sila. ibig sabihin, kasi daw may mga binabayaran. Subukan niyo ako sa amin. Kaya yung asawa ayaw magsimba kasi walang ibibigay. Kasi napipilitan na talagang magbigay. Oo. Sa amin ka mag- Anong ano yun? Anong ano yun? Hindi ba yung nagsisigaw dyan sa palengke? Oh, yan. Oh, yan. Ah, Yung Di ba narinig niyo ko minsan sa pwesto mo? yung may mais, yung may pinaglaan mo. Yung sa palengke? Nagsasalita. O sinasabi mo, doktor. Totoo yun. Pero yung Pero pag sa church, sa church, yung palakad niya, hindi maganda. Yun ang palakad niya sinasabi. Inuobliga. baptist, bago ang sabi, sa Biblia. Ano pa sabi? Sa Lunes daw, meron silang, kaya sabi ni yung katulong ko, ate meron ba sa, hindi ko pa alam kako. Sa Lunes may tripping tayo, kanya-kanyang bayad, kanya-kanyang baon. Katulad dito, wala namang dadalhin. Ilan silang pamilya. Di ba? Di ba yan ang hinarang ko Mhm. sa atin? Kasi gusto noon, magdala ka. Yung magdala- dalawa. Ako sabi ko, hindi. Bahala ang church ang gumastos. Nakuha niyo? May pera eh. Kasi ganito ako eh. Planning and budgeting. O, babudgetan ko. Hihingi ako ng budget para sa tulad nito, anniversary natin. O, 20,000 ang hihingi mo kay Lord. Si Lord ang magbibigay. Pero sino ang gagamitin? Hindi naman direkta dyan si Lord magbibigay. Kayo ang padadaluyan ng blessing. Totoo yun. Kayo ang padadaluyan. Kasi kung galing sa abroad, yung gagastusin ng 20,000 nagbigay halimbawa si Delilah 10,000 nagbigay pa si Joel yung nagbibigay noon
sino ang pagpapalain? Tayo ba o sila? Sila. Sila. Nakuha niyo. Kaya, tayo talaga. Pero, di ba sabi ko nung linggo, kahit piso lang ang ibigay mo, sa tanggap yan, basta bumay sa kalooban. Nakuha niyo, hindi ako dictator. No? Si Pastor Abulo, dictator yun. O, tingnan mo ano nangyari. Nasaan ang kayamanan niya? Hindi niya mapakinabangan. Tatago pa siya. Diba? Magaling ka nga yung pera yan. Chicken bulot. Ang dami! Sa totoo lang. Pinakamalaking chats ata pinagawa Yes. niya rin sa Pilipinas eh. Yes. Pero dati, siya ang pinaka-pobre. Walang-wala. Pobre yan. Naging speaker pa namin yan, 1994. Sa Tandang Sura, Quezon City. Oo. Siya ang speaker doon. Puro pa. Wala pa yan mga bodyguard. Ngayon na lang. Grabe, bigla. Kita nyo. Kasi iba ang sistema niya. Ang nakapagtataka, bakit maraming naloko? Sa kabila ng lahat. Kasi nakakarating siya ng Amerika, hinihingi siya ng donation doon. Hindi pa doon sa ibang bansa. Dito pa lang kumita na siya. Dahil doon sa sistema. Mas lalo naman doon sa ibang bansa kasi malalaki talaga mga Dalag Siya yun. nakikaya ng mga tao. So, Siyempre, naniniwala sa kanya kasi siya yung Hanggang son ngayon. of God. Oo, siya. Siya si Jesus. Siya ang sinabi niya. Ako ang daan. siyang Ako ang daan. Ako ang buhay. Ako ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kung hindi dadaan Kasi sa siya Kanya. ang son of God. Isip. At ang bagong Jerusalem ay yun sa Davao. Yun na yun. Kaya pinadali talaga yun ng mga foreigner dati. yung pinagawa niya. Anak niya. Kasi ang ganda naman talaga eh. Yung Garden of Eden nila, parang napakaganda talaga. Parang garden talaga ng langit. Sinayang niya lang. Okay sana yung turo niya. Ang pag sinayang yung natukso siya sa mga bata. Ayun. Natukso siya. 10 years old, inaalagaan niya na. O pagdating ng 15, 16, kakausapin na no, may tagakausap na babae rin. Oo, sabi, pumunta ka kay Budoy, pagkatabi ka doon, hindi, masahihin mo muna sa umpisa, masahihin mo. Oo. O ngayon, ano man ang gawin sa'yo ni Abuloy, no, hayaan mo lang kasi yan ay kalooban ng Ama. Wala nang salamat. Yan ang Parang yung sa ano, yung pwede mong Kaya yun ang mabigat na ako sa kanya eh. Yun, Yung yun. adultery. doon siya nasira. Pero ang ganda ng talino niya eh. Ang ganda ng utak niya. Kaya lang, siningitan. Alam mo na, andiyan. Saka, makapangyarihan na siya. Siya na ang hari. Si Jesus na siya. Siya na nang magmamayari ng buong mundo. Di ba? Ang Diyos lang ang pwedeng sabihin niya. Tingnan mo, kung siya nagmamayari, bakit ngayon nagtatago siya? Hindi makita-kita. Ha? Sa underground yun. Ang laki kaya ng, ang lawak daw ng lupa na yun. Pwede yun. pwede. Sa underground na yun. At pwedeng may asawa pa rin siya doon. Hindi lang isa. Kasi marami pa rin naniniwala. Marami pa rin. Kaya mapalad kayo na ako ang inyong pastor. Hindi ako mapagsamantala. Hindi ko. Kaya kita nyo, gusto ko matuto kayo lahat mag-sermon, mag-presider, lahat gusto. Dahil kung ako lang ng ako, ulitin ko lang ha, sabi ko na sa inyo, masyado na akong ginodiyos. Ganun na yun. Ganun ang nangyari sa kanila. Nakukuha nyo? Pero ako dyan, tingnan mo, may pastor dan kaagad ako. Kinuha ko nun si Pastor Jeff. Kaya lang, yun talaga ang buhay. Pag may inaalis, may ipapalit. Ayaw niyang maniwala dyan. Sinasabi sa akin, hindi ako naniniwala dyan, Pastor. Sabi, pag may umalis, walang ibabalik. Walang ipapalit. Ang Diyos, wala daw ipapalit. Sinasabi sa akin yun. May itinalit, dalawa pa. Malapit na si Pastor Prince. Yung haba ng buhok. Talaga pastor yun? Pastor. Sa Kabataan, sa Palawan. At nag-umpisa sila sa 5 tao. Umabot ng 5,000 kabataan.
umabot ng May cancer. asawa yan si Pastor Prince. Walang asawa, pero girlfriend pa yun. Ilang taon na ho yun? 31. Sabi niya sa birthday niya, wala na siya sa kalendaryo. Ah, hindi na 32. Wala nang number ang Ano ba birthday niya? Ayan, hindi ko pa alam. Ay, di sabihin niyo eh. Wala pa sa kalendaryo. Tatanungin ko. Maganda yun. Lahat yan. Eh di tayo eh. Kasi yung ano na. Okay, so nadagdag ko na yung hindi ko nadagdag doon. Kung biro niyo, dalawa yung dumagdag. Oo. Dinala siya ni Pastor Dan dyan. Mm. Nagkaroon tayo ng Pastor Dan. Dinala naman yun. Kaya, dadami tayo ng maniwala kay Sam. Madami talaga tayo. Dadami. Magugulat tayo. Yan din ang vision ko, yan ang panitain na ipinakikita sa akin ni Lord. Kasi hindi yan akin. Yung church na yan ay hindi ko pag-aari. Ang isang halimbawa na lang, tingnan mo yung Pastor Dan. Paulit-ulit na sinasabi, no siya hindi dito. Ano ang motor niya kakarag-karag, Totoo nakakapote yun. yan, pagdating niyan dito. Kanya yung pastor, yung dala niya ng Sunday. Nung Sunday. Na si Pastor Friends. Dan. Ay, hindi si Dan. Si patagal na. Si Pastor Dan. Kanya yun. Yung sasakay niya. Oo, kanya yun. Oo. Ay, ang dami na sasakyan ngayon, may negosyo pa. Yung mga kabataan, di ba? Tinignan ko eh, bago pa yan. Hindi ba yung mga kabataan na tinutulungan niya, sinasabi sa kanya yung mga buhay niya, binibigyan ng trabaho, pinapangain niya, binibigyan niya ng konting pera. Oo, ang ganda siya Ano magdala. nagsasakay pa. Tapos nagbabalak na naman siya sa, ano ba yun, October 31, yung mga kabataan. 3 days. Kaya Tama lang mo. humingi siya ng voluntaryo na kung sino yung Sa mayayaman hihingi siya. Pero dito sa atin wala siya. Ha? Masip. Dito sa atin dahil Saka alam niya. matalino. Matalino. Matalino, oo. Matalino. Experience siya ako. Ako nga, di ba? Matanda na ako. Humihingi pa ako ng payo sa kanya. Matalino. Saka super bait talaga. Pero ang ibang pastor na katulad ko, hindi mo ako pwedeng turuan. Ako magtuturo sa iyo. Matanda na ako sa iyo. Mas may karanasan ako sa iyo. Kinuha lang kitang assistant. Ang iba, ganyan. Ako hindi. Ako, kinikilala ko siya. Diba? Eh, yun nga, di ba? Inapi nga ako nung isa. Hindi. Isang taon na kung hindi. Pinagbigyan ko lang. Ako nga yun. Pero sabi ko, may hangganan niya. Sumobra. Sumubra. Okay. So, nasaan na ba tayo? Okay. Okay. So, yun lang ang idinagdag ko kasi yung hindi ko nasabi kasi baka isipin ninyo, pera-pera na naman kay pastor. Di ba? Maghandog daw. Di ba? Ang sabi ko nga, maghandog tayo kung sa hayop, walang kapintasan. Baka naman yung hayop nakita mong pilay. Pilay na. Iyon ang ihahandog mo kay Lord. Hindi yan gusto ni Lord. Di ba? Kasi yun nga kaya inayawan niya si Cain. Dahil ganun ang kaugwali niya. Si Abel, hindi, firstborn talaga yung panganay at walang kapintasan. At katulad ni Kristo, di ba? Si Kristo ay inihandog ng Diyos, Ama, walang kapintasan. Di ba? Walang kapintasan si Jesus. No? Wala siyang kasalanan. Di ba? Wala. Pag walang kasalanan, walang kapintasan. Di ba? Maliwanag. Kaya parang sina-challenge tayo dahil nung ihandog ni Abraham ang kanyang anak, di ba? Sinong anak ang inihandog ni Abraham? Isaac. Okay. Kaisa-isa niyang anak si Sarah, di ba? Pero hindi siya nag-atubili na ihandog, napapatayin niya. Hindi siya nag-atubili. Kaya doon nakita ng Diyos yung pagmamahal ni Abraham sa Diyos. Nakuha niyo ba? Kaya pag tayong lahat, mahal natin si Lord. Ako, bigyan ko kayo ng example. Ako sigurado, mahal ko si Lord. Bakit? Itong ginagawa ko sa inyo. Yung ginagawa ko sa church. Diba? Nakikita nyo naman. O, kahit wala kaming ganito, okay lang. Dalagang kulang pa rin. Kasi, yan nga, kakapusin tayo. Meron tayong anniversary. Gagastusin natin yan, 10,000. Pero nakakatulong na yung panganay yun, no, sa pag-aayos. Ah, tumutulong. Tumutulong. Yung mabibigat na Si baga. Scarlilla hindi masyado kasi mapapagod eh.
Si Pastor, Oo. pag napagod, hindi na pa nakakahinga. Pero ipinakikita namin na mahal namin si Lord at mahal namin kayo. Darating kayo, ayos na. Nakuha niyo ba? Darating kayo, ayos na. Pero ang ibang pastor, ikaw, Ana, malakas ka pa, ikaw, Lisa, punta kayo maaga. Mag-prepare. Hindi namin ginagawa. Nakukuha niyo. Kasi, hanggang kaya namin. Nakuha niyo. Yun nga po, di ba sabi ni sister, pagod ako. Nung may bisita kayo, taga-Stanza. Oo. Sabi ko, sister, ba't din yung tinawagan? Di na tinawagan sa akin mag-uga. Kasi nagluto talaga Yun siya. nga po, pagod talaga siya. Daming Ang nga pala, Pastor, sa anniversary natin, bibigay di ba tayo pwede makahiram sa mga barangay? Ng ano, Kayo, ang upuan. oo, barangay dos kayo. Oo. Ayaw ko kasi magtiram. Bakit na? Parang nakakahiya. Ngayon, aatila na lang kung gusto niyo. Okay. Kasi kung bibili ako ng 20, nasa 6,000 na higit yan. Magpapautang si Mrs. ng 10,000 ulit. Pwedeng doon kukunin. Magpapautang siya ng 10,000. Dos kayo eh. Ha? Sa, di ba si Padua? Ang ano yan? Oo, kaswera ng ano Pwede yan. mahirap. Pag Ano si Padua? Ano yun? Barangay captain. Manghihiram tayo. Ay, kung kaya niyo manghiram. Kasi noon, hindi ako Dos nanghiram. kayo, dos kayo. Ang naghiram noon si Christy. Dito siya, 20 ang hiniram. dito siya nahiram sa van. Hindi ko na alam kung saan siya. Ilan Dito, po dito. kailangan ko eh? Mga 20 lang. Sabi niyo O, eh, kung hindi kaya ng 20, kahit 15. Para hindi na tayo Mga naman magastusan. nandyan lang, yung walang nahinang, pwede naman. Tapos, magbibigyan lang namin kayo ng pan-tricycle. Kasi Sila na rin po magdadala doon, yung patron. sila na rin. Patron. Oh, good. Mas kasi maganda. kayo, dos kayo, di ba? Tres ako. Ha? Tres. Tres na ako, kay Montoya ako. Bakit mo po yan? Si Tom. Ito. Oh, yun. Yun. Kasi pastor, Para, kasi hindi naman natin nagagamit lahat sa linggo-linggo eh. No? Yun nga ang sasabihin ko sa inyo. Kaya isiningit ko, baka makalimutan ko yun. Okay, so, gano'n na lang. Aasa ko kay Ate Ana na makahiram. No? Mga 20. Oo, kung hindi, 15. Okay na. Para Kasi- magpapaalam agad, pag kayo kira, edi malalaman na. Oo, September 8. September 8. Agad ako ito. Pwedeng schedule. Pwedeng i-deliver ng Sabado. 7. Gabi. Ay, gabi po. September 7, kahit anong oras. Para maayos. Oo, kahit anong oras. September 7. Sabi ko Gagamitin dito, 8. Kasi si Tom nagkaroon ng kakumpulan. Okay. Tatasabi. So, ba't ako napunta dyan? Ang sabi ko, ipinakikita ko kay Lord na mahal namin siya. Pinakikita ko rin sa inyo na mahal ko kayo. Diba? Yun lang naman ang utos niya eh. Love God, love your neighbor as yourself. Kasama na tayo. Diba? Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. At hindi kayo mapapagod. Ito, nagpapasalamat ako kay Ana pag nandun, naghuhugas talaga yan. Diba? Umaakyat ka, inuhugasan mo. Yung sa umagan, yung mga baso-baso doon, mga 5 o 4, kasi kaya nakita ko, pinodus ko. Eh, hindi Dahil, naman makakapanik si Beth doon kasi bago makapanik yan eh. oo. Mahirap. Hindi ko na bahala na siya sa kanta lang. Si Yun Misa ang naman gusto ko sa kanya. nawawala. Ang bula. Wala. Ta- Paano nagmamadali pa yan? Kahit saan naman po. Okay, so ipinakikita ko, yun ang gusto ni Lord. Ihandog natin ang ating buhay bilang buhay na katotoo. No? Bilang buhay na katotoo. Ganun tayo. Palalaguin ni Lord yan. Alam nyo, sa totoo lang, pag tayo ay lumago na, halos lahat bibigyan ko yan. Ang BOT, ang magpapatibay, ang BOT, dahil hindi na ako ang power core, may BOT na. Natatanggap kayo. Tatanggap yung mga worship team, yung kumakanta. Bibigyan natin yan ng, alam mo na, pagmamahal. Kung yun ako damay kayo na lang magbigay. Hindi, ang ibig ko sabihin, BOT ang mag-approve, pero hindi natin pera. Pera ng Diyos. Kasi bibigay lang Hindi dyan na yun. mag-a-approve yan. Lima kayo. Oo, Limang libo. majority. 3 na nagkasundo, Tapos yung dalawa. ayos na, talo yung 2, yun yun. So, yan ang gagawin ko na ngayon. Dahil dati, day by day tayo, corporation soul, ako lang.
ang masusunod. Ako lang ang maglalagay, ako lang ganito update natin, dito ganito. Ako ang powerful. Inalis ko yan. Kaya aggregate na tayo na may BOT 5. Nakukuha niyo? Para hindi ako lagi, kasi para akong dictator niyan pag ako lang na ako ang masusunod. Nakuha niyo ba? Ayaw ko rin na maging dictator. Okay, so, Magpapaso. At maaga pa ako nang magmagali. Sabihin mo pa. Hindi kasi pagka may pera na tayo, saka tayo unti-unting bumili ng silya, pero ngayon mahiram na lang muna tayo. kasi, Maraming pagkakagastusan eh. ang Magano doon Oo. Pero kabahin tayo sa pagkain. ang pera hawak ni Ate Lena ngayon, siguro nasa 4,000 lang, wala pa. Hindi ko pa naman nakukompute. Meron tayong bangko sa BB, 6,900. Yung magkano lang yun, nasa 11,000 lang ang pera natin. Pero meron tayong BBO na 55,000 BBO. At least nakakaipon. Nung mag-start tayo, wala eh. Nung Mayo. Para tayong tulog. Kaya nga din, Bigla, ang pera na. di ba pinatigil ko pa muna, wala munang love offering. Oh, yung Kasi hindi makasasapat para sa mga swelduhan. Di ba? Pinatigil ko. Pero ngayon, nakakaipon na. Kung mayroon po 11 plus 55, meron tayong 66,000. Malaki ang gastos natin sa anniversary. Yung pang pagpapaaral ko. Pinagtibay ng BOT kapag aralin ako. 9,000. 9,000. No, yun ang kailangan ko talaga. Mag-aral dito. Kasi di ba kung ako naman, halimbawa ikaw, pwede ka maging pastora. Pag-aaralin ka namin, gastos ng Diyos. So, hindi ka namin bibigyan na Gusto hindi mo? example lang. Pero kung gusto mo, pag-aaralin ka namin Ikaw, Lisa, gusto mo? para maging pastora. O Lisa, sumagot ka. Ha? Pastora. Nag-aaralin ka, di Pastor? Marami pa akong Hindi ni pastora magpaparal ang church. Church. O, Pera pagkakaroon ng church. Oh. si Ana, kasi wala anak. Wala kasi Ganyan ang pagdagyo. Ang daming anak kaya. Hindi, malalaki na. Sa akin kasi ganyan pa eh. Oh, marami pa akong mga ano, kailangan concentrate ka kapag ano. Si Ate Lisa, wala naman yan umuo ka agad. Pero nagugulat ako. Ginagawa. Di ba noon pa? Sabi ko, testimony ka. Sabi ko, ay hindi ko kaya yan. Saan daw naman? Ang testimony niya, ang ganda. Kantain ako na iyak. Ano naman? Hindi, nahiya Lahat naman naman yan talaga ayaw ako. eh. Nahiya naman Hindi, talaga nahiya ako. lang. Pero parang pakiramdam ko, parang hindi ayaw ng sarili ko. Pero parang tinutulak ako. Parang ginagawa mo. kaya ginagawa ko. Wala kang magawa. Parang may banal na espiritu na Amen. pumapasok sa akin na nagsasabi, sige, babe, gawin mo. Diba? Kahit ayoko. Talagang umuurong Hindi. yung mga paa ko. Totoo ka yan. Totoo ko yan sinasabi niya. Totoo yan. Talagang umuurong yung mga paa ko. Ayaw ko dahil yung kahihiyan ko talagang balot na balot ako ng kahihiyan. Pero pag pinag-isipan ko mabuti. Pero parang may nagsabi sa akin, sige, parang tinutulak ako na parang pinapag-ano ako. Sige, gawin mo. Pero papakiramdam ko nga, banal na espiritu. Kasi God is within me. Yes. Alam mo, Ate Lisa, ako ganun din. Oo. Kasi nararamdaman ko yan ha. Kasi maraming mga tao dyan na talagang tinitingnan nila ako. Sabi nila sa akin, uy, anong nangyayari sa'yo? Marami silang mga katanungan sa akin, mga iglesia ni Cristo. Kasi minsan kapag pumasok sila sa akin, minsan magsishare sila. Pero talagang pinapasok ko yung hindi ko alam kung bakit makapasok sa akin, makasagot naman ako ng Kaya sabi nila, bakit kaya mong sagutin yung nandun sa Bible yan, sabi ng Iglesia ni Cristo. Kami, wala kaming ganyan eh. Oo. Sabi ko, kasi siguro, kasi ako nabaptize ako, tinawag ko na si Cristo, nabaptize ako sa tubig at sa Espiritu. Siguro nga, kasi sa Acts 1:8, siguro nga, bumaba sa akin ang kapangyarihan. Hindi Kasi- siguro totoo. Iba yung, pag siguro, hindi pa yan totoo. Wala. Hindi Totoong kasi yun bumaba. ang sinasabi ko noon sa kanila kasi bago pa ako noon. Kaya sabi ko, siguro parang naniniwala ako na nababasa ko kasi sa
Acts 1:8, na magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng Espiritu Santo. Siguro nasa akin ng Espiritu Santo na Nasa siya iyo. yung nagpapaunang sa akin at siya yung parang nangungusap sa akin mga Amen. lagi. Oo. Tama. Kasi yun ang nararamdaman ko eh. Oh, diba? Kasi before, hindi talaga ako marunong magsalita. Hindi ako marunong makikipag-usap sa tao. Pero sa ngayon, once na about sa Bible yung pag-uusapan, nakapag-up ko agad. Oo. At kapag nag-ano sila sa akin, nagsasagot ko talaga. Minsan, Tama, nagtatanong. naano ko. Kasi sabi nila, bakit sa inyo merong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, isa lang ang Diyos. Sagot ko naman sa kanila, hindi yan totoo na isa lang. Ang ano kasi, sabi ko, nandun sa John 1:28-30, sinabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi kayo maagaw sa akin naman. Hindi kayo mapahamak at hindi kayo maagaw sa akin naman. Ang aking Ama na siyang pinakadakila sa lahat ay hindi maagaw sa Ama naman. Ako at ang Ama ay iisa. O di ba iisa? Sabi ko, ang Ama, Anak at Espiritu Santo iisa lang yan. Hindi ibig sabihin na tatlo ang Diyos natin. Oo, yun ang sinabi ko. Yan sabi nila, bakit mo alam yan? Eh kasi nabasa mo sa Bible. Okay, John 10, kaya ngayon John yung iba dyan, 10:29-30 diba, yun. yung mga Catholic kasi, nagalit sila kapag ito ay nagiging word again. Galit sila sa akin ngayon. Oo, hindi na nagpupunta yung iba kasi sabi nila, abnormal daw ako. Ito to yun. Ang taga-sanlibutan, ang tingin sa ating mga abnormal. Abnormal daw ako. Sabi nila sa akin. At kaya minsan pag may umakyat, tinatanong ko, anong tingin mo sa akin? Abnormal ba ako? Tinatanong ko niya kasi baka naman totoo, abnormal na ako titingnan. Kaya sabi naman ng, bakit? Bakit niya nasabi? Hindi naman. Sabi ko kasi may naririnig ako dyan. Bakit daw nakikipag-usap sa akin ng matagal dito, matagal daw umakyat daw, matagal daw bumaba, ano daw ang pinag-usapan tungkol nga daw sa Panginoon. Sabi, huwag ka makikinig dyan, abnormal yan. Okay, sasabihin ko lang na itong mga sinabi ni Ate Lisa, totoo po yun. Kasi ako man sasabihin ko sa inyo, ako, hindi ko naman gusto maging pastor. Kaya ang pagpapastor ay calling. Calling. Yung kanya, calling yun, tinawag siya para sa ganyan. Ako, calling na maging pastor. Ang ibig sabihin ng calling, ang Diyos mismo ang pumili sa akin para maging pastor. Hindi ko inambisyon ang maging pastor. Nakukuha ba? Iba yung ambisyon na mag-aaral ako dahil gusto ko maging pastor ako. Pag wala kang calling, hindi ka magtatagumpay. Kahit anong aral mo, kahit magsub-sub ka na dyan, pag wala kang calling na tinatawag, yung sinasabi, ang Diyos talaga, gusto ka maging pastor. No, yun, kaya yun, calling ako. Kaya pareho kami ng karanasan. Hindi lang kami dalawa, pati kayo, ganyan din sa inyo yan. Dahil yung ginagawa ninyo, yun na rin ang gusto ng Holy Spirit. Kasi lahat nga tayo may Holy Spirit. Kasi lalo nung nung ako'y tumanggap sa Panginoon, kasama ko si Cynthia sa Imus, pastorong babae na patanggap. Binagaan niyang away, Christian, born again. Ayan. Kaya ikaw naghihirap yan, sabi ganyan. Umalis ka sa pagiging Katoliko. Nag-iba ka. Wala, hindi mo nga ako nag-iba. Tinanggap ko lang ang Panginoon. Tapos, bilang yung Diyos ko, Panginoon ko, at ikapagligtas ng aming buhay. Pero hindi ko ako nagbago na rin. Wala naman sinabi ang Panginoon na magtayo ka na rin sa pangalan ko. Wala. Tama, Katoliko pa rin tayo, di ba? Sabi ko, una, Roman Catholic, Orthodox Catholic, Evangelical Catholic tayo. Kasi once na Trinity ang pinapaniwalaan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, Katoliko yan. Kaya hindi tayo umaalis sa pagkakatoliko.
Ang inalis lang natin ang rebulto. O ano, dahil napag-alaman natin na ang rebulto ay gawa ng diablo. Kaya kahit na anong bati ko sa inyo, kahit anong paniwalaan nyo, yun na pag-aralan natin na totoong ang Diyos ay nasa buhay natin. Kasi tinanggap natin siya eh. O, di huwag tayong, ako talagang kahit anong persecute, hindi ang ginagawa nila. Mismong asawa ko nga eh, inaano ko eh. Iniwan mo ako. Pero tumanggap yun, bago nawala yun, nagsisimba pa eh. Yung sa aming church, hatid kami ni Eric, hatid sundo kami. Sayang nga lang, hindi ko inabot. Oo. Kung inabot ko talagang, di ba, wala kayong napapansin sa akin. Nahahaba ang buhay natin. Pinag-pray-pray ko lagi yan si Ate Lene. Kasi ito ang dapat mapatunayan na aabutin talaga namin ng 100 para ma-prove. Di ba? O, isipin nyo, 79 na ako. Pero sabi ko nga sa Panginoon, gusto ko matagal na mabuhay ako. Yung normal ha, sabi ko. Oo, normal. Normal. Yung hindi bedridden. Oo, hindi Huwag yung, yung bedridden. Mas mabuti pang mamatay na. hindi yung kulang-kulang ka, Oo. ano-ano ka. Mm. Hindi ako malulungkot hindi ako maano, oo. Normal talaga. Okay. Okay, so salamat. Closing prayer si Ate Lisa. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat sa aming pinag-aralan ngayon. Sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, pinaunawa mo sa amin. Panginoon, gabayan mo kami sa bawat isa sa amin. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.